Mars, sandali, parang kailangan ko ng tubig. Kape na rin siguro. Kasi naman, itong confession na to, hindi ko kinaya. Ready na ba kayo? Sige, umpisahan na natin. Meron tayong letter sender. Tawagin na lang natin siyang si Ate Girl. Ang kwento niya, ganito. Meron siyang naging kafubo, as in friends with benefits, for 3 long years. 3 taon, mga Mars. Tawagin natin si Guy. So 3 years silang may something, may tikiman moments, ganun. Pero after that, nag-end na. They went their separate ways. Nagkaasawa si Guy at si Ate Girl naman. May bago na ring boyfriend ngayon. So, saan ang issue? Eto na. After ilang years, nagkita ulit sila ni Guy. At guess what? Kinuha siyang ninang sa binyag ng firstborn ni Guy at ng asawa nito. Ninang siya. I know, diba? The plot thickens. At dahil ninang na siya, syempre, invited na siya sa lahat ng family gatherings, mga birthday, Pasko, New Year, lahat na. Dito na pumapasok ang dilema. Ang current boyfriend ni Ate Girl, hindi komportable sa sitwasyon. Sobrang selos na selos daw ito, to the point na lagi nilang pinag-aawayan. Sabi ni boyfriend, paano ako magiging kampante? Sa tuwing may reunion kayo, andun yung lalaking kabisado ka. Alam niya lahat ng tungkol sa'yo. From head to toe, inside and out. Gets niyo ba? Kabisado. Awkward nga naman daw isipin na kasama mo sa isang table, nagtatawanan, pero may history pala kayong ganun kalalim. Para kay boyfriend, hindi raw tama na ganun sila ka-close. Pero si Ate Girl, ang depensa niya, past is past. Matagal na raw yon. Tapos na. Magkaibigan na lang daw talaga sila ni Guy ngayon. Purely platonic na. Wala na raw mali siya. In fact, kaibigan na rin daw niya yung asawa ni Guy. Mukhang okay naman daw sa wife. Or baka hindi lang nito alam yung 3-year history nila. Kasi kung alam ng asawa, iba rin ang tibay ng sikmura. Diba? Imagine, yung ninang ng anak mo, ex-fubo pala ng asawa mo for 3 years. Wow. So, ang tanong ni Ate Girl, valid ba ang selos ng boyfriend niya? O OA lang talaga ito? Tama ba na ipagpatuloy niya ang pagiging super close friend at ninang? O dapat ba siyang dumistansya para sa kapakanan ng current relationship niya? Ito yung classic dilemma, diba? Can ex-lovers, or in this case ex-fubos, really be just friends? Lalo na kung ganoon katagal yung pinagsamahan nyo. Possible ba na maging 100% platonic ang friendship nyo? Na walang bahid ng nakaraan? Sa isang banda, naiintindihan ko si boyfriend. Mahirap naman talagang tanggapin na yung ex ng partner mo laging present sa buhay nyo. May constant reminder ng past. Yung feeling na may alam siyang hindi mo alam. May pinagsamahan silang hindi mo mapapantayan. Natural lang na makaramdam ng insecurity at selos. Hindi naman siguro siya OA, concerned lang siya sa relationship nila. Pero sa kabilang banda, totoo rin naman yung past is past. Kung talagang naka-move on na si Ate Girl at si Guy, at wala na talagang mali siya, bakit kailangang sirain ang isang magandang pagkakaibigan? Kung tanggap naman sila ng asawa ni Guy, at wala namang issue sa kanila, sino si boyfriend para hadlangan yon? Ang tiwala naman ang pundasyon ng isang relasyon. 'Di ba? Eto na, mga Mars, kailangan natin ng opinyon nyo. Ano ang gagawin nyo kung kayo si Ate Girl? Itutuloy nyo ba ang pagiging ninang at BFF? O bibigyan nyo ng peace of mind si current boyfriend? At para sa mga lalaki dyan, anong mararamdaman nyo kung kayo yung boyfriend? Valid ba ang selos o kailangan nyo lang magtiwala? Gusto naming marinig ang mga saloobin nyo. I-comment nyo na sa baba kung team boyfriend ba kayo o team ninang. Baka sa mga komento nyo, matauhan ang dapat matauhan. Let's help Ate Girl figure this out. Huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang nakakalokang confession stories. Hanggang sa susunod, mga Mars. Paalam.